Nandito na ako. Saan ka galing? Sa Kamuning, pinatawag ako ng kapatid ko. Paano anak mo? Okay naman. Hindi lang makahinga na tarantala ang tiya ko. Halika nga muna dito. Bakit kailangan dito pa tumira ang kapatid mo? Para merong mag-aalaga sa bata. Ramon, Pinapag-aral ko ng kapatid mo. Lahat ng gastos sa gamot ng iyong anak, ako nagbibigay. Sinusustento ko lahat ng mga kamag-anak mo. Tapos ngayon gusto mo dito pa sila tumira. hindi ba nasa pangalan ko ng condominium na to? Aalis na ako. Ramon, paano na? Kahit pumayag siya, ayoko. Ayaw mo bang magkasama-sama tayong tatlo? Nahihirapan ka rin naman kay Shoni. Mas mahihirapan naman ako kung pipilitin mo akong makisama sa lalaking yun. At ayoko rin nandun si Jamie. Mahirap na. Kahit ano pa sabihin mo, hindi pa rin niya anak pamangkin ko. Mahilig sa bata si Ramon. Kung sarili nga niyang anak, hindi niya iniintindi. Yung pa kaya anak ng iba? Sandaling panahon na lang, Romel. Pag nakaipon na ako ng pera... Yan din na sinabi mo sa akin 2 years ago eh. Pero hanggang ngayon, nakadikit ka pa rin sa kanya. Magkano ba plano mo ipunin? Hanggat kailangan ko ipagamot ang aking anak, titiisin ko ang lahat. Hindi ko naman ginagawa ito para sa aking sarili eh. Akala mo ba natutuwa ako sa kalagayan kong to? Kung gugustuhin mo, edi iwanan mo. Alam mo ate, minsan naiisip ko ginagawa mo lang dahilan ng sakit sa puso ng bata eh. Dahil nakasanayan mo na kasamang lalaking yun. Mami! O anak, bakit ka bumangon? Baka kumapano ka. Mami, dito ka ba matutulog? Hindi pwede anak eh, kasi ang dami kong aasikasuhin. Pero babalik ako pag libre na ako. Pinagdaanan ko na ang kung ano-anong klaseng impyerno. At kaya ko pang daanan ng kahit na anong pagsubok ng demonyo. Basta mabubuhay ng matiwasay ang aking anak. Hindi niya mararanasan ang paghihirap na linunok ko sa buhay na ito. Sinusumpa ko yan, Romel. Bahala ka ate.